Adjuster Mel Tascaro. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang kaibahan ng business na traditional at saka business ng network marketing pagdating sa products. Ano ba talaga ang kaibahan nito? Especially in terms of income ng mga involved dito. Okay? Ang una kong i-explain yung sa traditional business. At syempre, magbibigay ako ng isang sample na product at yun ay cellphone. At ito yung presentation ko. Okay? So, ang magiging product natin dito, cellphone na may price na 12,000 kada isa. Yun na lang, ang cellphone na ang price 12,000. Sino ang kumikita dito? Okay. So, may nakalagay dito sa linya dito, number of units. At dito naman, ano yung price ng cellphone? Na habang dumadami yung cellphone, lumalaki din yung price na masusulat. Siyempre, pinapakita din dito yung ano talaga yung cost of sales ng cellphone. Siyempre, magkano talaga ang kapital sa paggawa ng cellphone. Okay? At ilang percent ang kinikita ng manufacturer. Normally kasi, ang kinikita na sa manufacturer ng products, 15% yan. Doon nagbabago naman yan. Pero dito, isample natin ng 15%. Okay? Then, meron kayo dito, sa sample ko na presentation na may 5 wholesalers na bibili doon sa manufacturer. 5 sila, 5. At ang kanilang percentage doon sa pagdating sa profit is 20%. Okay? At meron din tayong retailers. Dito sa retailers natin 20 ka retailers ang sample natin dito. At ang kanilang profit, o sabihin, markup is 25%. Pero kung sila dito makakihati, 20. Samantala sa wholesaler, sa makakihati, 5. Pero sa manufacturer, wala siyang kahati. Siya ng manufacturer, di ba? Isa lang siya. So, again, ang sa 12,000, hatiin yan sa 40% na cost of sales ng cellphone, yung talagang magkano ang ginastos sa paggawa ng cellphone. Then, yung sa 15% na profit ng manufacturer. Then, 20% na profit ng 5 wholesalers. At 25% na profit ng retailers na 20 sila lahat. At nandito rin sa column na ito kung magkano ang kinikita ng isang customer. At nakita naman nyo dito sa presentation, dito sa traditional business, walang kinikita ang customer. Kaya kung napansin nyo, puro 000 dito. Kasi ang customer bumili lang. Ngayon, i-assume natin dito na yung customer nakabili ng cellphone na worth 12,000. At dahil natuwa siya, ang ganda-ganda kasi ng cellphone, sinare niya ito sa dalawang kaibigan. So, ipakita natin dito na bawat isa nakabili ng cellphone, nag-share sa dalawang kaibigan. Yun ang gawin standard dito, okay? Nag-share na siya sa dalawang kaibigan kasi natuwa siya doon sa binili niyang product na sinakon natin dito ng isang cellphone. Okay? Tara ba? So, magsimula tayo dito. Sa isang cellphone, 12,000 yun. So, ang cost ng cellphone talaga is 4,800. Yun ang 40%. Ang profit ng manufacturer is 1,800. Okay? Ang profit naman ng wholesaler na 5, 2,400. Pero, hinati sa 5, tag 480 sila kada isa. So, ang kinita ng manufacturer sa isang cellphone, 1,800. Sa wholesaler, ang kinita ng bawat isa 480 kasi 2,400 lahat. Naghati sila, 5. At dito sa retailer's profit, 3,000 ang kinita, yun ang 25%. Pero, 20 sila magkakihati. Okay? So, meron sila 150 kada isa. 150 pesos kada isa. Okay? Kaya ba? Pero dito sa customer, walang kinita. Ngayon, magta-times na siya. Kunwari yung isang customer, natuwa, at hindi siya kumita. Natuwa siya, di siya sa dalawang tao. So, dalawa na yung cellphone. Na sinira, so tatlong cellphone na, di ba? Yung sa kanya, at saka yung dalawang share niya. So, lalabas ngayon, na 24,000 ang pumasok ng cost ng cellphone. So, tumaas din siya. So, ang cost ng cellphone, 9,600 na. Then, ang kinita ng manufacturer, 3,600.
Dito sa wholesaler, 4,800. Tag-960 bawat isa. Sa retailer, 6,000. Tag-300 pesos kada isa. Walang kinita ang customer. Okay? So, as time goes on, tuloy-tuloy natin yung times 2. Umabot na sa, ilan ito? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. No? Ang total na ngayon ng cellphones ay 1,023. Okay? So, ang total na kinita ng manufacturer is 1,841,400. Pero ang cost ng cellphone, yung talagang ginastos sa paggawa ng cellphone ay lalabas dito ang 4,910,400. Yun ang cost ng lahat ng cellphone ng kapital. Ang kinita ng manufacturer is 1,841,400. Wala siyang kasira, siya lang isa ang kumita ng gano'n. Sa wholesaler, ang total na kinita is 2,455,200. Okay? So, nag-share, divide by 5, ang pagkinita ng bawat isa, 491,040. Yung bawat isang wholesaler. Dito naman, sa retailers, ang total na pumasok ng profit ay 3,069,000. Pero dahil na-share ng bawat isa, divide by 20, 153,450 ang kinita ng bawat isa. Ilang cellphone yun? 1,023. Pero isang nakita natin dito, walang kinita ang customers. Pero yung customers ang nagpakala na ang ganda ng cellphone na ito. Okay? Nakita nyo? So ito yung traditional business. Ang kumikita lang dito ilan? Yung manufacturer isa, wholesalers na 5, at yung 20 na retailers. So 25 plus 1. 26 lang katao ang kumita. Sila lang nag-sharing sa pera. Pero, yan ang sa traditional business. Ngayon, i-compare natin siya sa network marketing business.